Alright, so how to fix your broken success, right? So, paano nangyari yun? May success nga ako or successful nga ako tapos broken. So, ganito mga G-Givers. So, sa lahat ng mga successful ngayon, congratulations sa inyo, okay? So, dun sa mga may natatamasa na success, pero all of a sudden, biglang may nangyari. Please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandyan lang po. And of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go! Biglang may nangyari na minsan out of our control or minsan hindi natin alam tayo pala may kasalanan, okay? In that way, yung success na nararamdaman mo ngayon or nararanasan mo, nagiging broken. And the best thing to do now is hindi mo tuluyang ibagsak ang sarili mo. Okay? You have to fix that broken success. Right? So, for example, i-elaborate natin. Okay? So, example po, sa career natin. So, meron tayong career, okay yung career natin, mataas ang position natin, yung pinangarap natin na position, department, hawak na natin ngayon. Then bigla may nangyari. Maybe, meron kang namaling transaction or bigla may ginawa kang personal na hindi mo dapat gawin, personal thing na you violate something, rules, so na broken ang yung success. Okay? Or sa business naman, ng problem sa business partner mo. So, nagkaroon ng problema in terms of management, money, so nawala. Or kliyente mo, supplier mo, biglang hindi dineliver malaking transaction, nawala yung pera mo, nawala yung malaking bulk of the profit. So, something like that. So, minsan may mga ganun situation sa business, hindi natin maiwasan yan. Or maybe your relationship with your family. Masaya kayo, okay ang family nyo, then bigla may isa nagkamali, may isa may ginawang hindi tama. So, broken success in family. Right? So, sa lahat ng yan, pinagdadaanan natin sa career, sa personal life, family, or sa business, na broken ang ating success. So, what are you going to do? Yan, pag-usapan natin habang nagkakape tayo, okay? Alright, so, G-Livers, diretso tayo Diretso na tayo. Hindi na ako nag-intro para dito sa vlog natin. Okay, so ano nga pong gagawin natin pag ganun? Okay, so first, I want you to realize po, mga G-Livers, na hindi totally nawala ang success mo. Okay? Nandyan pa rin. Kung eto ang level ng success mo, eto pa rin. Meron lang konti something like broken. Alright? So, hindi mo siya dapat, okay? Hindi mo siya dapat pabayaan na magtuloy-tuloy na bumagsak hanggang sa mapunta ka uli sa ilalim. Don't let yourself reach that bottom rock again. Galing ka na dun di ba, bago ka makaangat? Tapos ngayon, babalik ka na naman. Huwag mo na hayaan mangyari yun. So, bago mangyari yun, do some steps, okay? So, first, you have to stay on the line. Stay on the line. Huwag mo hayaan ma-separate ang sarili mo sa iyong, o ikaw mismo, mahiwalay ka talaga sa iyong family, sa iyong business, sa iyong career. So, hindi pwedeng totally na i-detach mo sarili mo. Stay on the line. In your career, kung may namali kang something na, you violated something, so just do other tasks, other areas na pwede mo pa rin gawin. Kasi one area lang yan it affects everything. Yeah, I understand. Pero meron ka pa rin other responsibilities na pwede mo pa rin gawing maayos. Stay on the line. Do your task. As a leader, sige, bakit magplano ulit. Gawin natin to. Let's do this. Kung meron ka pang mga 30% na task na naiwan sa'yo, perfect that 30%. Stay on the line. Okay? Or sa family naman. So, Doc, nagkaroon na kami ng gap. Ito na yung nangyayari sa family natin. Kung, alimbawa, 5 kayo magkakapatid, may gap na sa isa, meron ka pang 4, 3, work on that. Okay? Kaysa naman sa totally talikuran mo family mo, meron ka pang parents, meron ka pang kapatid, meron ka pang pumangkin. Stay on the line. Communicate still with your family. Do some fellowship. Have some coffee sa terrace. Diba? Parang yung ginagawa namin sa family namin Alright? So, stay on the line in your family. And third, sa business. Itong na,
wala na yata kaming chance. So, na-scam kami ng aming supplier o yung aming clients, hindi niya kami binayaran. So, paralyze ang aming operation. Pero, G-Leavers, meron ka pa naman, let's say, mga small percentage, 20% na lang ang chance namin. You work to that 20%. Stay on the line. 20% chance. Meron akong napanood kahapon lang po. I forgot the name. Ano po siya? Parang medyo sikat siya sa US. That time. So, parang ang story niya po, nagba-backup dancer pa siya kay MC Hammer. Before, medyo matagal na yung ginagawa niya lang yon. So, may isang family niya, gano'n. So, and all of a sudden, nagkaroon ng accident. So, nakoma po siya. Nung magising siya, sabi ng doktor sa kanya, we have to amputate yung isa po sa, I think yung arm niya or leg niya, sabi niya, leg po. So, kailangan putulin yung isang paa because there's only 1% chance. Ang sabi nung actress sa kanyang babae, Doc, if there is 1% chance of surviving this para hindi maputulan ang aking isang paa, let's work on that 1%. Work on that 1%. Hanggang may pag-asa ka nakikita, Doc, ito 10% na lang, work on that 10%, 20%, work on that 20%. Alright? Stay on the line.